Kabilang na naman sa listahan ng worst airports ang NAIA ayon sa survey ng isang UK website. Kabilang na naman. Nawala na yan dati. Sa kabila nito, umaasa ang Department of Transportation na gaganda na ang NAIA dahil sa privatization ng operasyon nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Mahabang pila sa check-in at immigration counters, matraffic papunta at minsan brownout pa. Ilan lang yan sa mga problemang kinakaharap ng Ninoy Aquino International Airport. Kaya ang ilang pasahero hindi maiwasang ikumpara ang NAIA sa mga airport sa ibang bansa. Pangit nga po ba talaga? Medyo. Yun lang, totoo lang po. Structural siguro, sa kalinisan. Hanggang ngayon, Alam mo, kung sa Japan siguro to, nag-resign na yung secretary. Oo. Meron kasi sa kanilang salitang honor eh. Sa atin hindi, pakapalan na ng muka. Isip, eto ganito kakapal ang muka eh. Dati nang maayos to eh. Dati nang maganda to. Nawala na tayo dyan. Ngayon, bumalik tayo. Hindi ka pa ba nahihiya nun? Di ba? Tapos, to the point, ako gusto ko yung nangyaring privatization ng San Miguel, ha? Gusto ko yun. Pero, it's like losing. It's like losing the war, kaya ibinenta mo na lang sa iba. Para sila na lang mag-ayos kasi hindi mo maayos. Hindi ba? Anong tawag mo dun? Kahihiyan ka. Ganun lang kasimple yun, DOTR Secretary, kahihiyan po ang ginagawa ninyo. Kung meron ka pandangal at gusto mong hindi ka ikahiya ng buong angkan mo, isipin mo ikaw ang pinuno niyan. Tapos malalaman ng lahat ng kamag-anak mo, ha? Sa panahon mo na naging the worst, isa sa mga the worst airport in the world. Hindi ka ba nahihiya niyan? Yan ang legacy mo. Oh, mamamatay ka na, lolo ka na. Kunwari. Halimbawa lang naman, lahat naman tayo mamamatay na di ba? Mga lolo. Anak, alam mo ba? Oh, sawentuhan niya sa apo niya. Alam mo ba, sekretary ako dati, ni Apo Lakay, Marcos. Ako yung sekretary ng DOTR noon. Ano nga accomplishment mo, lolo? The worst airport ang NAIA noon. Yan ang legacy ko. Ganun ba, lolo? Wala ka palang kwenta. Di ba? kasama pa rin ng NAIA sa listahan ng worst airports. Sa survey na isinagawa ng UK-based website na Business Financing, hininga nila ng review ang business passengers o yung mga negosyo ang pakay sa pagbiyahe tungkol sa iba't ibang airport sa Asia. Ang binoto na best airport ng business travelers ay ang Noibay International Airport. Papayag kayo niyan? Naging best airport yung sa Vietnam? Ako Sa payag, Vietnam. payag pa ako dun sa Singapore eh. Kasi ang ganda talaga nun sa Singapore eh, yung may fountain, parang nasa heaven. Hindi, walang biro. Punta kayo sa Singapore, yung airport nila, yung parang may fountain pa dyan. May imagine mo nga itsura ng heaven eh, parang ganun eh. Sa ganda. Pwede pa eh. Hong Kong, ang laki din, ang ganda din. Di ba? Qatar din. Naku po, isa pa dyan. Naka-carpet. Pero yung Vietnam, tinalo tayo. Parang hindi ata ako papayag doon. Di ba? Sinundan niya ng Changi International Airport sa Singapore, habang third best airport ang Hong Kong International Airport. Sa listahan naman ng worst airports, nangunguna ang Kuwait International Airport. Oh, wag naman siguro tayo makipaglaban dyan. Kazakhstan. Saudi Arabia, alam naman po natin ng mga tao dyan. At pang-apat sa worst airports in Asia, ang NAIA. Aminado naman ng Department of Transportation na maraming dapat baguhin sa NAIA. Ang mga problemang ito ang layong solusyonan ng privatization ng operasyon ng NAIA. Matatanda ang consortium ng San Miguel Corporation ang napiling mag-ayos at mag-operate ng NAIA. Tapos ngayon, dumami na rin dyan yung Bit-Bit Boys. Kasi dati pinagbawal yan eh. Yung dikit ng dikit na mga Bit-Bit Boys.
Binabati po pala natin mga banateros na bit-bit boys dyan, ha. Marami kasi mga banateros dyan, eh. Hindi, wala naman pong problema kung meron yung mga tumutulong-tulong. Pero kasi dati, bawal ho magbigay-bigay sa mga yun, eh. Iniwasan na ho yun kasi hindi magandang tignan. 'Di ba? Na parang nanghihingi. Dinaig pa yung nasa karsada na nanghihingi ng konting pagkain lang po. Parang gano'n na dating, eh. Ngayon, medyo ako walang problema sa akin yun. Kasi sanay na tayo sa gano'n. Pero ang problema ho, yung mga foreigner na ano to? 'Di ba? This airport is designed to handle Hindi ko kayo nahihiya, Sek? Tawa pa kayo ng tawa? Kung sa Japan yan, nag-resign na yan. Baka nag-ano pa eh. Kayo parang wala lang, okay lang. 35 million passengers and we have almost 50 million. No? So, ano gagawin natin? Kasalanan ng mga pasahero. Yan ang maganda. Sisihin nyo pasahero. Kung bakit pangit ang airport natin, sisihin nyo ang pasahero. Kasi daw ang capacity lang 30, naging 50, ano na ngayon? Oh, kasalanan ngayon ng pasahero. Anong gagawin natin? Di niya rin alam. Eh di mag-resign ka, yun ang maganda mong gawin. Gagawin natin, we will implement the privatization. We will... Hindi, mag-resign ka muna. Yun siguro magandang gawin mo. Mag-resign ka, ilipat mo doon sa competent. Ayun lang kasimple. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, naayos naman yan. Bakit ngayon? Pareho lang naman siguro ang tao noon at ngayon. will modernize, no? And if we increase the capacity to 60 million, mag-i-improve yung travel experience sa mga pasahero. Ngayon ang problema ko talaga sa administrasyon ngayon na to. Kasi nung nakita ko nga yung video ni Pangulong Duterte, ang ganda nung sinabi niya doon, daming sinabi niya talaga na nung bago siya bumaba, I did my best. Hanggang dito na lang po kaya ko. Sorry po kung meron akong mga hindi nagawa. Alam mo, yun yung mga leader na kailangan natin. Yung marunong mag-sorry. Kasi wala naman tayong problema eh. Na minsan hindi natin nakakaya ang mga trabaho. Walang problema kasi parte naman ng buhay natin yan. Minsan we failed. 'Di ba? We fail. 'Di ba? Nagkakaroon tayo ng mga pagkukulang. Pero yung sasabihin mong hindi kasi kasalanan pa ng tao yan, dumami sila eh. Yung walang pag-admit na mali talaga eh. Kasi unless, tandaan nyo ito, unless a leader knows how to admit yung kanyang mga wrongdoings or yung kanyang mga kakulangan, eh ano po, walang magbabago. Kasi nga hindi niya alam na mali eh, yung ginagawa nila.